kababayan, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Una, sa Northern Police District po, bago na po ang District Director sa pamumuno po ni Police Brigadier General Capili, na kung saan asahan niyo po ang patuloy na paglilingkod, pagsiservisyo na mula sa kanilang mga puso at serbisyong makatao, dahil ang gusto po ng ating kasalukuyang PNP Chief na si Police Director General Jose Melencio Nartates Jr. ang makapaglingkod lamang po sa inyo. Asahan niyo po, katuwang po ang National Capital Region sa pamumuno po ni Police Brigadier Major General Anthony Aberin, na may pagmamahal at higit sa lahat, wala po silang patawad sa mga kriminal na gumagawa po ng mga paglabag sa batas. Asahan niyo po, ang tulong, suporta ng ating kapulisan ay kaagapay niyo po sa bawat oras at bawat panahon. May pulis po kayong maaasahan. Ay sir, magandang araw po. Bilang isang barangay official, kung saan po ang gusto ng ating Chief PNP na si General Nartates, maramdaman po ang serbisyo nila sa hanay po ng ating komunidad at sa mamamayan. Bilang barangay po sir, gaano niyo po nararamdaman ang hatid na serbisyo ng kapulisan? Nararamdaman lang talaga namin dahil unang-una, naging magkakalapit na rin kami mga pulis sa barangay. Nagtutulong-tulong kami. Pag kailangan namin yung responde nila, agar naman silang sumusunod, tumatalima sa mga responde. Meron po ba kayong mensahe para sa ating kapulisan, sir? Siguro dagdagan pa yung magandang ginagawa ngayon, lalo pa nating pag-ibayuhin ang paggawa ng maganda para ibig sabihin lalong maramdaman ng tao yung serbisyo ng kapulisan. Maraming salamat, sir. Maraming rin salamat. Ay, magandang araw po, Secretary. Kagaya nga po kanina, sabi ko nga po ang gusto ng ating kapulisan maramdaman po ang serbisyo sa inyong komunidad. At yun naman po ang gusto ng Chief PNP at ng District Director po ng Northern Police District. Dito po sa inyong area, dito po sa Valenzuela, gaano po nyo nararamdaman ang hatid na serbisyo ng ating kapulisan po? Ano po, kasi kami, afternoon po, sakop po kami ng Block 4 under kay Sir De La Cruz. Ngayon po, very effective naman kanilang service dito sa amin. Once na tumawag kami at may problema, agad-agad nag-respond sila dito sa aming barangay. Okay. At saka dito naman po kasi walang gaanong criminal rito sa cases dito sa amin. At tahimik po ang barangay Rincon. Iilan lang po ang aming kaso ng mga simpleng kaso lang po. Opo. At sila, masisipag po sila, always on the go po ang aming Block 4. Opo. Secretary, meron po ba kayong pwedeng i-message sa ating kapulisan? Ang message lang po, sana po tuloy-tuloy lang ang kanilang magandang serbisyo sa mga barangay at saka po sana po panatilihin nilang yung mga tao nila maging okay at saka tapat. At tulad ni Sir Toledo, ano po yan, talaga once na kami sa kanila, dati ka sa Black Post, di ba? Ano po sila talaga? Once na tinawagan, andyan po sila agad. Maraming salamat po, ma'am. Ay sir, magandang araw po. Bilang barangay official po dito sa inyong komunidad, kung saan ang gustong mangyari ng Chief PNP na ang kanilang serbisyo ay maramdaman ng komunidad, dito po sa barangay ninyo, gaano nyo po nararamdaman ang serbisyo po ng ating Police Valenzuela? Okay po naman at bilang nga ang aming police station ay nandito po sa 3S Center, intact po naman ang coordination ng aming tanod, in particularly sa peace and order situation ng barangay. So ganun po ka-close sa aming police and the tanod and the council itself. Opo. Maraming salamat, sir. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para
Para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito, para
para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman
malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para
Para malaman talaga kung anong mali ninyo, buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para
malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Matagumpay na inulunsad ng Northern Police District ang kick-off seminar on disaster preparedness and awareness bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na tag-ulan. Layunin ng aktibidad ng palakasin ang kahandaan at kakayahan ng mga kapulisan ng Northern Police District sa pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna at emergency situations. Personal na dumalo si Acting District Director Police Brigadier General Ben Liner L. Capili kasama si Police Colonel Charlie A. Cabradilla at si Mr. Emmanuel G. De Los Santos na nagsilbing lecturer at resource speaker ng naturang seminar. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Police Brigadier General Capili ang kahalagahan ng pagiging handa, disiplinado at maagap na pagtugon ng bawat pulis sa oras ng kalamidad. Dapat ikaw ay physical fit. Dapat ikaw ay skills. Kasi ikaw yung haharap sa community, haharap ka sa mga tao. Kung wala kang sapat na kaalaman, kakayahan, at sapat na physical na lakas, paano ka makakatanaw ng maayos? Mahalaga ang patuloy na pagsasanay at pagpapalakas ng kaalaman upang masiguro ang ligtas at epektibong serbisyo sa publiko sa panahon ng emerhensiya. Tinalakay sa aktibidad ang mahalagang paksa ukol sa disaster preparedness, emergency response procedures, rescue operation, at iba't ibang safety protocols na naglalayong higit pa na mapalawak ang kamalayan at kahandahan ng mga kapulisan. Ang gawaing ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng Northern Police District sa pagpapalakas ng kahandaan, disiplina
at kakayahan ng bawat alagad ng batas tungo sa mas epektibong paglilingkod at pagprotekta sa mamamayan sa oras ng pangangailangan. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Barangay Longos, Malabon City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glycelan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ang kapayapaan, kalinisan at kaligtasan ng komunidad ay nagsisimula sa disiplina sa lungsod ng Malabon. Mahigpit na ipinatutupad ng mga ordinansa upang mapanatili ang kaayusan at proteksyon ng bawat mamamayan. Isa sa mga paraan ng pagpapatupad nito ay ang pamamagitan ng Ordinance Violation Receipt o OVR. Ang mga paglabag tulad ng paninigarilyo sa pampublikong lugar, pagtatapon ng basura kung saan-saan, pag-inom ng alak sa lansangan, paglabas ng walang damit pang itaas at paglabag sa curfew ay maaaring simpleng bagay lamang para sa iba. Ngunit ang mga ito ay may malaking epekto sa kalinisan, kapayapaan at seguridad ng ating komunidad. Ang Malabon City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Alan D. Umipig, katuwang ang pamahalaang lungsod ng Malabon, ay patuloy na nagpapatupad ng mga ordinansa ng patas at may paggalang sa karapatan ng bawat mamamayan. Ang OVR ay paalala ng disiplina at responsibilidad sa lahat. Ang pagsunod sa batas ay hindi lamang pag-iwas ng multa, kundi pagpapakita rin ng respeto, pananagutan at malasakit sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at disiplina, makakamit natin ang mas malinis, mas ligtas at mas maayos na Malabon. Makiisa po tayong lahat sa pagpapatupad ng mga ordinansa para sa kapakanan ng lahat. Maging responsable, sumunod sa batas. Be a responsible citizen. Araw po sa inyong lahat, ang paalala mula sa kapulisan, ingatan po ninyo ang inyong gamit. Isara na mabuti ang inyong bag at ilagay sa harapa pag naglalakad lalo na sa maraming tao. Iwasang ilantas ang mga cellphone, cash at alahas o bigyan ng pagkakataon ang mga masasamang loob upang makaiwas sa krimen. Maging alerto at mapagmatsyag sa paligid para di mabiktima ng mga manluloko at mapagsamantala. I-report agad sa otoridad pag may nangyaring insidente. Salamat po. Isang araw po sa lahat ng ating mga kabataan. Buhay sa ngalan ng paalala mula sa inyong kapulisan. Hindi sa magpanatili ng kaligtasan ng komunidad sa ating komunidad. Bago ko ang kalaban, ay agad humingi ng tulong. Magtungkol sa pinakamalapit ng pulisya o barangay talo. Maaari rin kayong tumawag sa kalasat 911 o sa istasyon ng pulis upang matulungan ang inyong pangailangan. Mga kababayan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating kapulisan, kundi sa ating sariling pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayo magtulungan upang mapanatiling ligtas, malakad at maayos ang ating komunidad. Ito ay isang mahalagang paalala mula sa inyong komunidad. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.
sa pamamagitan ng Hotline 911 at sa maagap na pagresponde ng ating kapulisan. Noong May 17, 2026, bandang alas 7 ng gabi, nakatanggap ng tawag mula Kalasag 911 ang East Grace Park Police Substation 2, Caloocan City, mula sa isang concerned citizen na humihingi ng agarang tulong hingi sa mga individual na nagiinuman sa pampublikong lugar sa kahabaan ng Macabagdal Street, Caloocan City. At sa loob lamang ng 4 na minuto ay agad na nakarating sa lugar ang mga responding police. Mahinahon nilang kinausap at pinakiusapan ang mga nasabing individual na agad namang nakipagkooperasyon at tumigil sa pag-inom ng alak sa pampublikong lugar. Dahil dito, mabilis na naibalik ang katahimikan at kaayusan sa nasabing lugar. Ang mabilis na pagresponde ng kapulisan ay nagpapakita ng kanilang patuloy na dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Maraming salamat po sa pagresponde ng SS2 sa nangyaring inuman sa may Macabagdal. At kanila din po napatigil at naayos naman sumunod yung mga tao at alam naman na talaga nila na bawal. Kaya lang may mga alak na nakapatong, so sumunod silang matiwasay. Maraming salamat po. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing patunay ng kagandahan, mabilis na aksyon at tapat na paglilingkod ng ating kapulisan tungo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang mga paalala upang maiwasan maging biktima ng mga mandurukot sa lisod, bodol-bodol mula sa inyong kapulisan. Iwasan pong magdala ng mga mamahaling gamit gaya ng cellphone, pintas, alahas at magdala ng maraming pera. Isagay ang bag sa harapan ng katawan upang matanapansin doon sakali may magbubukas nito. Iwasan din po natin makipag-uusap at magtiwala sa mga hindi kilalang tao o ngayon pa lamang nakausap. Iwasan din po natin magpagsiksikan sa maraming tao dahil dito umaatake ang mga kabatan. Mahalagang paalala, kung mamamalengke o maglalakad tayo sa maraming tao, madilim na lugar at nag-iisa lamang, ingatan po natin ang ating mga gamit. Kung maging biktima ng mga sumusunod na ito, maaari pumunta sa pinakamalapit na police station na nakakasakop sa lugar. Maaari rin po tayong tumawag sa 911 para sa mabilis na responde ng kapulisan. Muli po, nagpapaalala sa inyo ang inyong kapulisan. Mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Sa ating lahat, paalala po mula sa Substation 13, pangunguna ng ating Buting Chief of Police ng Caloocan City, Police Station, Police Colonel Joey T. Rupert at ang ating Substation 13 Commander, Police Captain Robert P. Mabala. Ito po ay paalala hindi sa pag-iingat laban sa trafficking at snatching, lalo na sa pampublikong lugar gaya ng palengke, terminal, kalsada at pampaserong sasakyan. Ingatan ang inyong cellphone, pitaka at mahalagang gamit. Gumamit ng bag na may dito at panatiling nakasara at nasa harap ang bag. Maging alerto sa paligid, iwasan ang labis ng paggamit ng cellphone sa kalsada. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o magsuot ang mamahaling alas kung hindi kinakailangan. Maglakad sa maliwanag at mataong lugar, lalo na sa gabi. Pag-ingat sa mga estrangerong biglang lumalapit o bumabangga. Sa pampublikong sasakyan, siguraduhin hawak o nakasigurado ang inyong bag. Kapag may insidente, maganda magsumbong sa pinakamalapit na pulis o tumawag sa 911. Ang inyong kaligtasan ay hindi lamang nakasalalay sa inyong kapulisan, kundi sa inyong sarili, pagiging at disiplina. Sama-sama tayong magtulungan upang mapanatili natin ang kaligtasan at kaayusan. Muli ito ang paalala sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Sa inyong lahat, isang paalala mula sa kapulisan. Ingatan po ninyo ang inyong gamit. Isara ng mabuti ang inyong bag at ilagay sa harap habang naglalakad lalo na sa maraming tao. Iwasan ilantad ang mga cellphone, cash at alahas. Huwag bigyan ng pagkakataon ang mga masasamang loob upang makaiwas sa krimen. Maging alerto at mapagmatsyag sa paligid para di mabiktima ng mga manluloko at mapagsumantalan. I-report agad sa otoridad pag may nangyaring insidente. Salamat po. Ito po mga magpapaalala lamang po mula sa Pambansan Pulisya na kung may mga hindi ka aya-aya sa ano natin, hindi ba natin mga hindi natin kilala,
maaari kong ipagkalat sa amin sumbong sa amin action na namin ang responde na. Nilaman kung meron naman po tayo dito hotline, just in case may problema, tawagan nila mo po. Hindi na naman po ang ating lahat, paalala po mula sa Substation 13, pangunguna ng ating pupili ng Police ng Caloocan City, Police Station Police Colonel Joey D. Hubert at ang ating Substation 13 Commander, Police Captain Bumang P. Mamala. Ito po ay paalala hindi sa pag-iingat laban sa trafficking at snatching, lalo na sa pangpublikong lugar gaya ng palengke, terminal, kalsada at pagpasayarong sasakyan. Imatalagin ng cellphone, pitaka at mahalagang gamit. Gumamit ng bag na may zipper at panatiling nakasara at nasa harap ang bag. Maging alerto sa paligid, iwasan ang labis ng paggamit ng cellphone sa kalsada. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o magsuot ng mamahaling alas kung hindi kinakailangan. Maglakad sa maliwanag at mataong lugar, lalo na sa gabi. Mag-ingat sa mga estrangherong biglang lumalapit o bumabangga. Sa pampublikong sasakyan, siguraduhin hawak o nakasigurado ang inyong bag. Kapag may insidente, maganda magsumbong sa pinakamalapit na pulis o tumawag sa 911. Ang inyong kaligtasan ay hindi lamang nakasalalay sa inyong kapulisan, kundi sa inyong sariling pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayong magtulungan upang mapanatili natin ang kaligtasan at kaayusan. Muli ito ang paalala sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ay paalala mula sa ating kapulisan. Patungkol po ito sa illegal na droga. Ang illegal na droga ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng kinabukasan, pagpawakak-wakak ng pamilya at pagdami ng krimen sa ating komunidad. Huwag po natin hayaang sirain ito ang ating buhay at pangarap. Sa ilalim ng Republic Act 9165, matigas ang kaparusahan sa sino mang mahuhuling gumagamit, nagtutulak o nagbibinta ng illegal na droga. Mga parusa sa illegal na droga, ang paggamit ng illegal na droga ay maaaring magresulta sa pagkakulong at kapilitang rehabilitasyon. Ang pagbebenta o pagtutulak ng droga ay mabigat na parusa na maaaring umabot sa habang buhay na pagkabilanggo. Ang sino mang mahuhuling may dalang illegal na droga na walang legal na mahintulong ay maaaring makulong at magpulsahin ng malaking halaga. Tandaan, ang madaling pera sa droga ay kapalit ng habang buhay na problema. Sa mga magulang, bantayan po natin ang ating mga anak. Sa kabataan, piliin natin ang tamang barkada at iwasan ng bisyo. Makipagtulungan sa kapulisan at barangay kapag may nalamang illegal na gawain kaugnay sa droga. Agad itong i-report sa kinauupulan at tumawag lamang po sa 911. Sama-sama nating labanan ang illegal na droga para sa ligtas, maayos at tahimik na komunidad. Buhay ay ingatan, droga ay iwasan. Para sa PNP, para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tama at nararamdaman. Maraming salamat po. Ito po ay paalala mula sa ating kapulisan patungkol po sa illegal na droga. Ang illegal na droga ay isa sa mga pangunahing sanhi na pagsasira ng kinabukasan, pagkawatak-watak ng pamilya at pagdami ng krimen sa ating komunidad. Huwag po natin hayaang sirain ito ang ating buhay at pangarap. Sa ilalim ng Republic Act 9165, mabigat ang kaparusahan sa sino mang mahuhuling gumagamit, nagtutulak at nagbebenta ng illegal na droga. Mga parusa sa illegal na drugs. Ang paggamit ng illegal na droga ay maaaring magresulta sa pagkakulong at kapitang rehabilitasyon. Ang pagbibenta o pagtulak ng droga ay mabigat na parusa na maaaring umabot sa habang buhay ng pagkabilanggo. Sino mang mahuhulihan may dalang illegal na droga at walang legal na pahintulong ay maaaring makulong at magpuntahin ng malaking halaga. Tandaan,
kabataan, hindi natin ang tamang barkada at iwasan ng bisyo, magtulungan sa kapulisan at barangay. Kapag may nalamang illegal na gawain, kaugnay sa droga at ang bitong report o tumawag lamang po sa 911. Sama-sama natin labanan ng illegal na droga para sa tingkap, maayos at tahimik sa komunidad. Buhay ay ingatan, droga ay iwasan. Ito po ba yung team dito? Nakakita po ako ng Android ay ng Mobit. Tama po. Kayo ay makaranas ng pagkang-snatching o pickpocketing agad ng hingi ng tulong. Magsumbong sa pinakamalapit na pulisya o barangay tanong. Maaari rin kayong tumawag sa hotline 911 o istasyon ng pulis upang agad na matugunan ang inyong pangangailangan. Mga kababayan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating kapulisan, kundi lalo na sa ating sariling pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayong matulungan upang mapanatiling ligtas, payapa at maayos ang ating komunidad. Muli, ito po ay isang paalala mula sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Salamat po sa inyong lahat. Kung paalala mula sa kapulisan, ingatan po ninyo ang inyong gamit. Isa lang ang mabuti ang inyong bag at ilagay sa harama o naglalakad na sa maraming tao. Iwasan nilagnat ang mga cellphone, cash at alahas. Puro bigyan ang pagkakataon ng mga masasamang loob upang makaiwas sa krimen. Maging alerto at mapagmatsyag sa paligid para di mabiktima ng mga manluloko at mapagsamantala. I-report agad sa otoridad pag may nangyaring insidente. Salamat po. Pulisan, ingatan po ninyo ang inyong gamit. Isa lang ang mabuti ang inyong bag at ilagay sa harama o naglalakad lalo na sa maraming tao. Iwasan nilagnat ang mga cellphone, cash at alahas. Or bigyan ng pagkakataon ang mga masasamang loob upang makaiwas sa krimen. Maging alerto at mapagmatsyag sa paligid para di mabiktima ng mga manluloko at mapagsamantala. I-report agad sa otoridad pag may nangyaring insidente. Salamat po. Isang paalala mula sa kapulisan, ingatan po ninyo ang inyong gamit. Isa lang ang mabuti ang inyong bag at ilagay sa harama o naglalakad lalo na sa maraming tao. Iwasan nilagnat ang mga cellphone, cash at alahas. O bigyan ng pagkakataon ang mga masasamang loob upang makaiwas sa krimen. Maging alerto at mapagmatsyag sa paligid para di mabiktima ng mga manluloko at
sa inyong kapulisan hinggil sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa ating komunidad. Partikular na laban sa mga insidente ng pickpocketing at snatching. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga mapagsamantalang tao lalo na sa mga pampublikong lugar kagaya ng palengke, terminal, karsada at mga pampasaherong sasakyan. Upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente, narito ang ilang mahalagang paalala at tips mula sa inyong kapulisan. Ingatan ang inyong mga gamit. Huwag basta-basta ilagay ang mga cellphone, pitaka at iba pang mahalagang gamit sa likurang bulsa o sa madaling kapain ng ibang tao. Mas mainam na ilagay ito sa harapang bulsa o kaya sa bag na mahigpit na nakasara. Pangalawa, gumamit ng bag na may zipper at laging isara ito. Kung kayo po ay may dalang shoulder bag o backpack, siguraduhin na ito ay nakasara at nakaposisyon sa harapan ng inyong katawan upang hindi madaling maabot ng masamang loob. Pangatlo, maging alerto sa inyong kapaligiran. Iwasan ang sobrang paggamit ng cellphone habang naglalakad sa kalsada. Kapag tayo ay masyadong abala, nagiging madali tayong target ng mga kriminal. Pang-apat, huwag magdala ng sobra-sobrang cash o mamahaling alahas. Kung hindi naman kinakailangan, iwasan ang pagdadala ng malalaking halaga ng pera o pagsusuot ng mamahaling alahas na madaling makita at maging dahilan upang kayo ay mabiktima. Panglima, maglakad sa mga lugar na matao at maliwanag. Iwasan ang mga madidilim at tahimik na kalsada lalo na sa gabi. Kung maaari, maglakad ng may kasamang kakilala upang mas ligtas. Pang-anim, mag-ingat sa mga estranghero o hindi kilala na biglang lumalapit. May ilang modus kung saan sadyang babangga o mangungulit ang ibang tao upang mailapit kayo sa kanilang kasabwat. Huwag basta-basta makipag-usap o tumigil sa mga hindi nyo kilala. Pang-pito, kapag sakay ng pampublikong sasakyan, huwag ilagay ang bag o gamit sa malalayong bahagi. Dapat ay hawak o nakapulupot sa inyo ang inyong bag upang hindi madaling maagaw. Huwag ding ipatong sa kandungan ng cellphone at pitaka lalo na kung kayo ay inaantok o hindi alerto. Pangwalo, kung kayo ay makaranas ng tangkang snatching o pickpocketing, agad na humingi ng tulong. Magsumbong sa pinakamalapit na pulisya o barangay tanod. Maaari rin kayong tumawag sa hotline 911 o istasyon ng pulis upang agad na matugunan ang inyong pangangailangan. Mga kababayan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating kapulisan, kundi lalo na sa ating sariling pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayong magtulungan upang mapanatiling ligtas, payapa at maayos ang ating komunidad. Muli, ito po ay isang paalala mula sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Ito po ay isang mahalagang paalala mula sa inyong kapulisan hinggil sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa ating komunidad. Partikular na laban sa mga insidente ng pickpocketing at snatching. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga mapagsamantalang tao lalo na sa mga pampublikong lugar kagaya ng palengke, terminal, karsada at mga pampasaherong sasakyan. Upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente, narito ang ilang mahalagang paalala at tips mula sa inyong kapulisan. Ingatan ang inyong mga gamit. Huwag basta-basta ilagay ang mga cellphone, pitaka at iba pang mahalagang gamit sa likurang bulsa o sa madaling kapain ng ibang tao. Mas mainam na ilagay ito sa harapang bulsa o kaya sa bag na mahigpit na nakasara. Pangalawa, kung kayo po ay may dalang shoulder bag o backpack, siguraduhin na ito ay nakasara at nakaposisyon sa harapan ng inyong katawan upang hindi madaling maabot ng masamang loob. Pangatlo, maging alerto sa inyong kapaligiran. Iwasan ang sobrang paggamit ng cellphone habang naglalakad sa kalsada. Kapag tayo ay masyadong abala, nagiging madali tayong target ng mga kriminal. Pang-apat, huwag magdala ng sobra-sobrang cash o mamahaling alahas. Kung hindi naman kinakailangan, iwasan ang pagdadala ng malalaking halaga ng pera o pagsusuot ng mamahaling alahas na madaling makita at maging dahilan upang kayo ay mabiktima. Panglima, maglakad sa mga lugar na matao at maliwanag. Iwasan ang mga madidilim at tahimik na kalsada lalo na sa gabi. Kung maaari, maglakad ng may kasamang kakilala upang mas ligtas. Pang-anim, mag-ingat sa mga estranghero o hindi kilala na biglang lumalapit. May ilang modus kung saan sadyang babangga o mangungulit ang ibang tao upang mailapit kayo sa kanilang kasabwat. Huwag
basta-basta makipag-usap o tumigil sa mga hindi nyo kilala. Pang-7, kapag sakay ng pampublikong sasakyan, huwag ilagay ang bag o gamit sa malalayong bahagi. Dapat ay hawak o nakapulupot sa inyo ang inyong bag upang hindi madaling maagaw. Huwag ding ipatong sa kandungan ng cellphone at pitaka lalo na kung kayo ay inaantok o hindi alerto. Pang-8, kung kayo ay makaranas ng tangkang snatching o pickpocketing, agad na humingi ng tulong. Magsumbong sa pinakamalapit na pulisya o barangay tanod. Maaari rin kayong tumawag sa hotline 911 o istasyon ng pulis upang agad na matugunan ang inyong pangangailangan. Mga kababayan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating kapulisan, kundi lalo na sa ating sariling pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayong magtulungan upang mapanatiling ligtas, payapa at maayos ang ating komunidad. Muli, ito po ay isang paalala mula sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Every day, millions of messages fight for your attention. But not everything you see online is real. Scammers use fake website messages, even stolen identities to trick you. Always verify before you click. Check the sender. Never share personal information or one-time password. If it feels suspicious, stop. Think, don't engage. Protect yourself. Use strong passwords. Enable two-factor authentication. Stay updated. Report the scams immediately. Your action can protect others. Think before you click. Stay safe. This is not a scam. Don't fall for online purchase scams. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ito po ang paalala mula sa Valenzuela City Police Station kaugnay sa tumataas na kaso ng salisi at nakawat sa mga pampublikong lugar. Pinapayuhan po ang lahat na maging mapagmatsyag at responsable sa pagbabantay ng inyong mga gamit. Mga paalala, huwag iwanang nakabukas o nakatiwangwang ang bag, cellphone, pitaka at iba pang mahalagang gamit. Ugaliing bantayan ang inyong kagamitan, lalo na sa palengke, terminal ng sasakyan, pampublikong sasakyan, restaurant at matataong lugar. Siguraduhin nakakandado ang bahay, tindahan at sasakyan bago umalis. Huwag ipatong sa lamesa ang cellphone at wallet habang kumakain sa pampublikong lugar. Ilagay ito sa bag. Huwag makipag-usap sa mga hindi kakilala at umiwas sa mga kahina-hinalang kilos. Kapag may napansing kahina-hinalang tao, agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na police station o barangay. Maging alerto at magtulungan tayo upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Mula po sa Valenzuela City Police Station, ang pag-iingat ng bawat isa ay susi sa ligtas ng pamayanan. Maraming salamat po at magandang araw. Sa bawat sulok ng lungsod, kaligtasan ang ating pangunahing layunin. Sa ilalim ng Oplan Bulabog at Galugad, pinaigting ang operasyon laban sa krimen, iligal na gawain at banta sa kapayapaan. Mas pinaigting na presensya sa komunidad, mas mabilis na responde, mas ligtas na mamamayan. Sa pagtutulungan ng pamahalaan, kapulisan at mamamayan, unti-unti nating nakakamit ang mas ligtas na lungsod. Sa umaga sir, siyempre mas maano siya para maiwasan yung mga matambay ng walang dahilan, susugal ng illegal. Saka naiwasan din po yung pagkakaroon ng oportunidad ng mga masasamang tao sa paligid po namin. So, sana po patuloy po nilang paigtingin yung mga activity po nila sa lugar po namin para maging maayos po at maging safety po yung ating lugar dito sa Valenzuela. Oplan, Bulabog at Galugad,
Safer Cities Initiative para sa ligtas at maunlad na komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Carnapping is a serious crime that affects thousands of vehicle owners. It is the illegal taking of a motor vehicle without the owner's consent. It can happen anywhere on the streets, in parking lots, or even near your home. Criminals use different methods such as forced entry, hot wiring, and even carjacking. Some also take advantage of unlocked doors, unattended vehicles, or poorly lit areas. You can protect your vehicle by practicing simple safety measures. Always lock your doors and close windows completely. Park in well-lit and secure areas. Install anti-theft devices such as alarms, steering locks, or GPS trackers. Avoid leaving valuables inside your vehicle. Be alert and aware of your surroundings. Crime prevention is a shared responsibility. Report suspicious individuals or activities to authorities immediately. Supporting community watch programs can also help reduce carnapping incidents. If your vehicle is stolen, remain calm. Immediately report the incident to the police. Provide important details such as vehicle plate number, model, color, and last known location. Preventing carnapping starts with awareness and action. Protect your vehicle, stay alert, and help build a safer community for everyone. Be alert, be secure, prevent carnapping. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Narito ang ilang paalala ng Navotas City Police kaugnay sa safety tips para sa mga business establishment. Mag-install ng mga CCTV cameras at panatiling maayos ang mga ilaw sa paligid. Magtalaga ng security guard o bantay lalo na sa matataong oras. Panatiliing malinis at maayos ang paligid upang maiwasan ang aksidente. Suriing mabuti ang mga pumapasok at kahina-hinalang kilos ng mga tao sa inyong paligid. Itago mo ng maayos ang kita o benta at huwag magbilang ng pera sa harap ng publiko. Maghandaan ang fire extinguisher at alamin ang emergency exit. I-secure ang pinto, bintana at lock bago magsara. I-report agad sa pinakamalapit na pulisya o barangay ang anumang kahina-hinalang galaw o insidente. Araw po sa ating lahat, ang Tansa Police Station sa ilalim ng pamumuno ng aming PO Nabotas, Police Colonel Renate S. Meluela, ay sa loob ng posisyon ng aming Police Station Commander, Police Captain Ivan S. Riquejo, ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na ang kaligtasan ng bawat isa ay nakasalanan ng pagkakasalanan Ito po ang ilang pangalang paalala sa pag-iwasan ng problema ng kayusan sa ating lugar. Mga tips para iwasan ang pagkakasalanan ng motorismo. Dahil lang gumamit ng discount, shop at kadena. Iwasan ng madidilim at tahimik na lugar. Maglagay ng alarm o GPS tracker. Kapag may alarm o GPS, mas natatakot ang pagnanakaw at mas madaling mahanap ang motor kung nanakaw ito. Takpan ang motor. Gumamit ng cover para hindi halata ang biyahe ng bulero. Mas mababa ang chance ng pag-ito ng motor. Magkay ng matay ang makina ng motor bago iwanan. Pag-iwan ng motor na iwanan. Nalong oras at number ng iwan motor.
Fernando F. Villanueva at sa nilegtang supervision ng aming substation commander, Police Captain Ivan F. Brinquejo, ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na ang kaligtasan ng bawat isa ay nakasalalay sa pagtutulungan ng komunidad at kapulisan. Narito po ang ilang mahalagang paalala upang maiwasan ang krimen at mapanatili ang kalisan sa ating lugar. PNC o Plan Lakban Sipag sa Lisigang Modus Operandi. 2 o 3 miyembro ang bumubuo sa Salisigang. Ang mga suspect ay kalamitang magandang manamit, maayos magsalita at nagpapanggap na isang businessman o iba pang mapapanggap. Ang kanilang kalamitang pamilya ay ang mga lugar na nagrepresentahan ng mga tao, turista at negosyante, gaya ng restaurant, bars, hotel lunch at iba pa. Ang kanilang modus ay kunin ang atensyon ng kanilang biktima sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito at makuha nila ang atensyon. Saka kukunin ng membro ang mahalagang gamit ng kanilang biktima, tulad ng bag, wallet, cellphone, at agad na aalis na hindi na mabalayan ng biktima. Muli, mga paalala mula sa himpilan ng pulisya. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Ang kapulisan ng Nabotas City Police Station ay nagpapaalala ng PNP o Plan Lakban Sipag sa Lisigang Modus Operandi. 2 o 3 miyembro ang bumubuo sa Salisigang. Una, ang mga suspect ay nalimitang magandang manamit, maayos magsalita at nagpapanggap sa isang businessman o iba pang pagpapanggap. Pangalawa, ang kanilang nalimitang punteriya ay ang mga lugar na madalas puntahan ng mga tao, turista at negosyante, gaya ng restaurant, bar, hotel lodges at iba pa. Ang kanilang modus ay kunin ang atensyon ng kanilang biktima sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito. At pag nakuha na nila ang atensyon, ay saka kunin ng ibang membro ang mahalagang gamit ng kanilang biktima tulad ng bag, wallet o cellphone. Mga tips para iwas sa pagnanakaw ng motorsiklo. Una, tagilak ang motor, gamit ang islam, yulang at kadena. Pangalawa, magandang araw po sa ating lahat. Ang kapulisan ng Nabotas City Police Station ay nagpapaalala ng PNP o Plan Lakban Sipag sa Lisigang Modus Operandi. 2 o 3 Magandang umaga sa ating lahat. Nagpapasalamat kami sa mga kapulisan dito sa Nabotas at nagiging naramdaman namin ang kaligtasan dito sa Nabotas. Gawa na sila lagi nagro-rubing dito. Pinakikita nila yung kanilang dedikasyon para masiguridad ang ating kaligtasan. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain pa kayo. Thank you. pagnanakaw ng motorsiklo. Naging ilak ang motor gumamit ng discount, yulang at kadena. Pangalawa, pili ng tamang parking area, park ng liwanag, may CCTV at may bantay. Iwasan ang masisim at tahimik na lugar. Pangatlo, naglagay ng alarm o GPS tracker kapag may alarm o GPS. Mas natatakot ang magnanakaw at pagsusulit mahalat ang motor kung manakaw. Pangapat, pagkawan ang motor at modelo. Mas mababa ang chance na mag-itis ka na. Panglima, siguraduhin
i-report agad sa barangay o kapulisan. Maraming salamat po. Salamat nga po pala ako sa mga kapulisan po dito sa Nabotas at sa Barangay NBBS po. Maraming salamat po at nabalik po yung maayos po na cellphone. At okay po lahat. Salamat din po sa mga batang taga Nabotas. Mabubuti po kayo. Thank you po. Mga tips para iwas sa pagnanakaw ng motorsiklo. Laging ilak ang motor, gumamit ng disc lock at kadena. Pumili ng tamang parking area. I-park sa maliwanag, may CCTV at may bantay. Iwasan ang madidilim at tahimik na lugar. Maglagay ng alarm o GPS tracker kapag may alarm o GPS, mas natatakot ang magnanakaw at mas madaling mahanap ang motor kung manakaw. Takpan ang motor, gumamit ng cover para hindi halata ang brand at modelo. Mas mababa ang chance at pag-interesan. Siguraduhin nakapatay ang makina ng motor. Huwag iwanan ang susi sa motor kahit saglit lang. Itago ang CR at OR at bukahin ang chassis number. Kapag mandag, kung may kainainaan ng tao na sa parking area or sa lugar kung saan nakaparada ang inyong motor, i-report agad sa barangay o kapulisan.